Magandang araw po sa inyong lahat at welcome po sa ating NC4 New Covenant in Christ Credit Cooperative Pre-Membership Seminar Part 1. Ano po ba ang NC4 Cooperative? Brief history, ito po ay nagsimula noong 2018, nagkaroon ng brainstorming ang leadership ng NC at nakita po yung laki ng pangangailangan financially at nakita din yung laki ng pangangailangan para tulungan ang ating mga kapasturan. At yung target po natin ng 2,000 churches na maiplan sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Kaya with that, nagkaisa po ang leadership na magbuo ng isang kooperatiba. Kaya po noong 2019, ng November, nagkaroon po tayo ng NC4 group presentation sa concept ng Biblical Christian Cooperative. At purihin ng Panginoon, noong 2021, March, officially, ang NC4 po ay na-register sa Cooperative Development Authority as a credit cooperative. Kaya ang tawag po sa ating grupo ay New Covenant in Christ Credit Cooperative. Ang NC4 Cooperative po ay twofold ang adhikain sa Kingdom Business at ang Kingdom Outreach. At March 16, 2021, ito po ang ating registration sa Cooperative Development Authority. At ang CDA po ang nagmamanage sa mga kooperatiba. Unlike sa mga korporasyon at partnership, ang Security and Exchange Commission naman po ang nangangalaga dyan. At nabigyan po tayo ng Certificate of Compliance kasabay ng pag-issue po noong March 16, 2021 ng ating official registration. Kaya officially, tayo po ay registered na as cooperative dito sa Pilipinas. Ang vision po ng NC4 Cooperative ay ang mga churches natin ay mag-unite at work together to minister holistically to one another and to the community. At ating mission ay we will serve one another, we will equip one another, and connect the NC4 churches through cooperatives to advance God's kingdom among our communities. At ang mga guiding principles, character, we develop the character of Christ, community, growing community through relationships and accountability, creativity in innovations. At alam niyo po, marami tayong mga miyembro, mga kasama sa churches na iba't iba ang potential. At isa po yon, itatap natin ang mga potentials, ang mga experiences ng bawat isa to help us in our cooperative endeavors. Collaboration within the body of Christ, fruitfulness, investing deeply in order to produce fruitfulness and financial impact to global and local missions. Also learning, meron po tayong continuous learning, flourishing as we grow in lifelong learning. So yan po yung mga guiding principles natin. Ma-develop yung character sa bawat isa, ma-enhance yung ating community, magamit yung ating creativity, mag-collaborate tayo sa isa't isa, at maging mabunga at patuloy na natututo. Ang ating pong kooperatiba ay patterned after 17th century Moravian missions. Sila po ay mga grupo ng mga Christians noong 17th century na pinersecute sa Europa at nagsama-sama sila dito sa part ng Germany, doon sa village ni Count Zinzendorf na isa ring mananampalataya. At dahil sa kanilang pagsama-sama, mga 200 plus po sila nung nagsimula. Nagsimula sila ng 24/7 prayer and intercession. Sa kooperatibang ito, kailangan po natin na manalangin at patuloy na ipanalangin ang ating gawain. At kaakibat niyan, sila po ay nagtayo ng 52 different kinds of businesses. They use those businesses according to their talents, resources, networks para po i-finance ang kanilang local and global missions.
At sa kanilang history, mga 300 missionaries po ang naisend nila globally. Sa Alaska, sa Europa, sa Asia, sa Africa, iba't ibang part po sa mundo. Bago po yan maglabasan yung mga modern missionary groups, katulad ng sa Methodist, katulad sa mga Baptist. So, nagsimula po yung mga missionary sending officially ang Moravian Missions sa pamamagitan ng paggamit ng mga kooperatiba. At alam niyo po ba na 12 barko ang kanilang naipatayo, malalaking barko, para yung kanilang mga products na na-produce ay maipakalat sa buong mundo at ma-trade nila para ma-finance yung kanilang pangangailangan as Christian community. Hindi lang po yan, they were able to build churches and build Christian community worldwide. Hindi lang po sila nagtayo ng church, nagtayo sila ng community. So holistic yung kanilang approach sa pagtatayo ng community para hindi lang spiritual ang naitatag sa community, pati po physical, emotional. They really build up a community of Christians in different areas of the world. And also, meron silang pang-finance ng kanilang mga missions locally at globally. Yan po yung model ng Moravian Missions na pinapattern din natin ang ating NC4 Cooperative sa ganyang layunin. Hindi lang po pera-pera ang pinag-uusapan dito sa ating kooperatiba. Pinag-uusapan po natin paano gagamitin, maging good stewards sa mga resources natin para i-finance yung ating local church planting, church multiplication, missionary sending at planting churches all over the world. Ano ba ang biblical basis ng NC4 Cooperative? Una, sa Acts chapter 6 verse 24, basahin natin. Sabi dito sa verse 2, so the 12 apostles called the whole group of believers together and said, it is not right for us to neglect the preaching of God's word in order to handle finances. So then, friends, choose 7 men among you who are known to be full of the Holy Spirit and wisdom, and we will put them in charge of this matter. We ourselves, then we will give our full time to prayer and the work of preaching. So sa mga churches pala, dapat merong physical ministry at merong spiritual ministry. Merong mga tao o mga mananampalataya na hawak doon sa physical ministry para ang ating mga pastor, ang ating mga leaders, ang ating mga missionaries nakapokus sa spiritual ministry, sa prayer, sa mission sending, sa Bible study, sa preaching of the Word of God. So yan po ang biblical basis natin sa NC4. Hindi lang tayo nagpo-produce ng pera, gagamitin ng ating mga negosyo, kung hindi po, gagamitin natin yan para maging balanse ng ating ministry at patuloy na ang adhikain natin to fulfill the Great Commission sa ating kalagitnaan. So ang ating twofold agenda, kingdom business and then kingdom expansion. Sa kingdom business, diyan po tayo ay credit and savings po tayo na registered. At after 2 years, we can expound yung ating businesses kasi po pwede nang mag-apply ng multi-purpose businesses ang ating kooperatiba after 2 years of practicing the credit and savings and loan business natin. So, merong business coaching, startup business capital, wholesaler, papautang tayo ng mga puhunan sa mga miyembro na walang puhunan, papautangin sa kanilang pangangailangan later on different businesses according to our capacity. At the same time, habang may mga taong humahawak sa kingdom business, tuloy-tuloy pa rin po ang ating layunin mag-plant ng 2,000 churches, mag-expand through church planting, street feeding, home care for the aged, emergency relief, student center, at marami pang iba. Lalong-lalo na makapag-start tayo ng maraming Bible study sa target areas natin. At ang resulta po nito, ng twofold agenda natin, harvest. Mag-harvest tayo ng kaluluwa. At we are going to use cooperative to finance our local and global mission. At ito po yung mga potential na activities. Meron tayong savings and loan, magkakaroon ng different kinds of kingdom businesses, may ongoing coaching at outreach natin sa community, at also we are going to ask for volunteerism sa lahat ng miyembro natin, sa lahat ng mga outreaches natin. Ang kagandahan nito, yung ating po mga outreaches, ipa-finance na ng ating kooperatiba.
What is cooperative? Sa secular definition at sa Cooperative Development Authority, cooperative is an autonomous association of persons united voluntarily to meet their common economic, social, cultural, and aspiration through a jointly owned and democratically controlled enterprise. So, ito po yung mga cooperative values: self-reliance, self-responsibility, equality, equity, and solidarity. Later on, as you continue to attend yung mga trainings and seminars as a member, matututunan natin sa mga values na ito. Tingnan natin ang history ng cooperative. Actually, ang history ng cooperative nanggaling sa Biblia. It was started by the community of the Lord Jesus Christ. Nandiyan si Judas, nandiyan yung mga kababaihan sa Luke chapter 8 na nagsusupport sa kanya. Kaya kailangan po ng treasurer kasi merong resources na pumapasok. And then, later on, ginaya po ng mga early disciples ang community cooperative. They share the resources sa Acts chapter 2. Even ang Christian fathers, ginaya nila yan. Mga Brethren, Hutterites, Moravians, ang Pilgrims sa Amerika, ang Jesus Community sa China. So, yung mga early Christians communities, pinractice po nila yung cooperativism. Ang Mennonites, ang tawag po nila sa kanilang cooperative ay mutual aid. Kaya po ang kooperatiba galing talaga sa mga early Christians. Pero pagdating sa secular cooperative, ang naituturo na ang kooperatiba ay nanggaling sa noong Industrial Revolution. Noong 1844, itong isang official na kooperatiba, yung Rochdale Society of Equitable Pioneers. Mga 28 weavers po yan, nag-start sila magtayo ng cooperative. Sa Germany po, isang mananampalataya, siya ang father of credit cooperative, si Friedrich Raffleson. Siya po ay na-disciple ng isang mananampalataya. At they are so familiar with cooperativism. Kaya ang ginawa niya, ginather niya ang mga churches para magkaroon ng kooperatiba, finance yung mga umuutang, nagkaroon sila ng bread and credit for farmers. At ito po ay pinasimula ng isang mananampalataya. Kaya he is known right now as the father of credit cooperative. Our brother in Christ, Friedrich Raffleson. Ang kooperatiba po ay mayroong tinatawag na 7 generally accepted cooperative principles. Una, voluntary and open membership, autonomy and independence, member economic participation, democratic member control, education, training, and information, cooperation among cooperatives concerned for the community. Ano-ano po yun? Una, sa voluntary and open membership, ang kooperatiba po ay voluntarily nag-organize ng kanilang grupo at open sa lahat ng mga tao na nasasakupan doon sa lugar at gagamitin ng kanilang mga serbisyo, expertise at kanilang mga network and willing to accept the responsibilities of membership. Sa democratic member control, ang kooperatiba po ay democratic organization, meaning ito po ay pinapatakbo ng General Assembly. Kinokontrol ng mga miyembro. Normally sa secular corporation, di ba, ang namamahala, yung may mas maraming pera. Dito sa kooperatiba, balanse. Kahit na mas malaki ang iyong share, pare-parehas po yan, bawat miyembro isang boto at bawat isang miyembro ay may karapatang makihalubilo sa leadership ng kooperatiba. So ang directors or officers are accountable sa members. At ang members po ay merong equal voting rights. Member economic participation. Members contribute equitably to the capital of their cooperative. They shall receive limited compensation or limited interest, if any, on capital subscribed and paid up as a condition of membership. So, hindi ka lang a-attend dito para mag-invest ng pera. Ikaw po ay magiging miyembro, magpa-participate ka. Magpa-participate ka pagtanggap ng compensation, pagtanggap ng surplus, ng kita, depende sa iyong capital na sinubscribe. At sa mga condition naman, sa membership, yun po, meron kang mga activities na gagawin, meron kang participation. Kaya dito po sa NC4, we will honor or we will reward ang inyong participation, magbo-volunteer kayo sa ating mga ministry
at meron po kayong karagdagang kita dyan, tinatawag nating patronage income. If you will participate sa mga volunteer work ng ating kooperatiba. Autonomy and independence. Ang kooperatiba po ay autonomous self-help organizations controlled by the members at ensure democratic control of their members and maintain their cooperative authority. So, autonomous po tayo, independent tayo sa ibang grupo, at tayo-tayo po mismo ang nagtutulungan para po maging successful ang ating kooperatiba. At sa education, training, and information, ang kooperatiba po ay nagpo-provide ng education sa lahat ng miyembro, kaya po unti-unti tumataas ang iyong learning, tumataas ang iyong kaalaman patungkol sa kooperatiba. So meron tayong ongoing trainings sa labas, sa loob ng kooperatiba, at we can elect and appoint representatives, managers, and employees. At yung mga na-appoint po niyan, ito train pa rin yan. Kaya lahat po ng officers, may mga required trainings yan. Kaya patuloy po yung paglago sa ating knowledge about cooperative. So, cooperation among cooperatives, ito ang kagandahan. Ang mga kooperatiba po hindi nag-aaway-away, nagtutulungan. So, cooperatives serve their members most effectively and strengthen the cooperative movement by working together through local, national, regional, and international structures. Yan po ang nararanasan ng inyong lingkod. Ay now traveling sa other parts of the world para to learn from other cooperatives and also to support one another. Yun din po ang ginagawa natin nationwide. And later on, we are going to start union of Christian cooperatives all over the Philippines para matulungan natin ang maraming churches. Concern for community. So, sabi ko nga po kanina, hindi lang kitaan o pera-pera pinag-uusapan dito. Ang mindset natin, we are going to finance our missions, church planting movements, and discipleship movements. At para magawa natin yon, we should have a concern for our communities. So cooperatives work for the sustainable development of their communities through policies approved by their members. So later on po, meron tayong mga outreaches. Ang kooperatiba na po ang mag-finance niyan at meron tayong impact sa kanya-kanyang communities through the help of our cooperative. Kasi pag may income na tayo, portion of that income ay required po ng batas na gamitin natin sa ating outreaches. Wow! May resources pong available. Ito po ang ating mga pansamantalang officers. Tawag dyan, interim. Pagdating po ng next year, sa March, mag-e-elect po tayo ng mga bagong officers. Ito po mga interim officers natin, sila din po ang mga initial incorporators. Yan, kilala niyo po lahat yan. Si Pastor Glenn, Pastor Jerry, si Chairperson, Bubbles Cantoria, si Direk Judah, si Pastor Jerry. So, andyan lahat. Si Pastor Lloyd, Pastor James Cantoria, yung maganda nating staff. Ayan. Part ng sa management team. At kasama rin po yung mga volunteers natin, sila Ate Joanne, sila Ruth, etc. Ang consultant natin, yours truly, Pastor Dan, at si Pastor June Sibani ko po. Sa organizational chart, ito po ang General Assembly ang pinakamataas na posisyon. At susunod ang Audit Committee, Board of Directors, Election Committee. Yung Audit, Board of Directors at Election Committee, yung po ay inayahalal. Iyahalal nyo sila. At yung tatlong ito ay yun ang po ang mga elected officials sa cooperative. Pero ang highest position, ang General Assembly. At kapag naihalal na po ang board, pipili sila ng magiging chairperson ng Board of Directors. At out of that, merong pinili na treasurer at secretary. At marami po tayo, lahat kayo may involve sa mga committee natin. Ethics Committee, Credit Committee, Mediation, Education Committee, God Committee, o yung sa Gender and Development, Business Committee, at sa ating operations, nandiyan po ang magiging manager, may assign sa operations group at support group. Sa membership, meron po tayong regular membership at meron ding associate membership. Ang regular membership may karapatan at pribilehiyo
ng pagiging kasapi base sa isinasaad sa mga pulisiya at batas pangkooperatiba. Ang associate naman po may limitadong karapatan at pribilehiyo ng pagiging kasapi base sa isinasaad ng mga pulisiya at batas sa pangkooperatiba. So ang edad, 18 anyos, dapat siya ay miyembro ng NCCC Churches at nagbayad siya ng membership fee at yung required na 2,000 pesos para sa saping puhunan o yung capital share. At ang regular, may karapatan siyang bumoto at iboto. Ang associate po, wala pa siyang karapatang bumoto at iboto. Yan po ang membership natin sa kooperatiba. So, 500 membership fee. Initial capital share ay 2,000 pesos. Kailangan lang po natin ng ID pictures at valid ID para sa ating pag-submit ng ating membership. At bilang miyembro, ikaw ay kamay-ari. Kaya po, ang kita ay pinaghahati-hatian po yan. At ikaw din ay investor, may capital share. Ikaw din ay benefactor. De facto, nakikinabang ka rin doon sa kooperatiba. At borrower, ikaw din po ay makakahiram ng mga pangpuhunan sa iyong negosyo. O kaya sa future needs natin bilang mga members. Mga benepisyo. Taon-taon po, meron tayong yearly surplus sharing. Pag kumita po ang kooperatiba, 70% po ng kinita ng kooperatiba ipamimigay sa mga miyembro at yung 30% gagamitin sa education, sa community outreach, sa reserve fund, at well allocated po yan according sa RA 9520 sa batas. Patronage refund. Yun po, yung magpapatronize ng mga products ng cooperative at mag-volunteer sa mga ministries, meron pong additional income yan. Ang tawag natin diyan, patronage refund. At sa kooperatiba po, mataas ang interest sa savings deposit. Yun po ay ilalahad ng ating board of directors kung magkanong interest kapag kayo ay nag-save sa NC4 Cooperative. Mas mataas ng di-hamak sa mga bangko. At pag umuutang tayo, mababa lang. Sa Bombay ay 5-6, di ba? 20% per month. Di ba? Pero sa kooperatiba, 2% lang per month. Pag tuloy-tuloy ang bayad, average ng 1.5. Napakababa ng interest. At yung interest pa, nakikitain ng kooperatiba later on, paghahati-hatian natin mga miyembro. Meron tayong insurance, life insurance, ano man ang mangyari. Initially, meron pong matatanggap ang lahat ng mga miyembro pag siya ay kinuha na ni Lord. At tuloy-tuloy po yung development training sa lahat ng mga miyembro. Alam nyo, humawak ako ng mga kumpanya. Pero ang kooperatiba, ibang klase. Continuous learning, continuous growth po ang nangyayari dito because of the trainings available sa lahat ng officers at lahat ng miyembro. Pangungutang o loans. So, ang lahat po ay pwedeng makautang. Kung siya ay miyembro, makakautang siya. At basta't meron siyang capital share na 2,000 at may 500 membership, pwede na po siya simulang mangutang. May several days bago siya i-release para makautang. At wala siyang past due. And then, actively sharing yung kanyang capital build-up. At sa loan entitlement, regular members can avail of multiple loan products for as long as they meet the following requirements. Walang past due balances. Ang amount to be loaned po ay 200% ng total na naipon niyang capital share at kanyang savings. At yan po yung halimbawa ng loan product. Kung regular loan, may 200%. 200% ang yung capital share. At 2% monthly ang interest rate. Pero pag tuloy-tuloy, average ng 1.5. Service fee, more or less 100 pesos. Retention fund, maximum payment term, 6 months. Ito halimbawa, regular loan, 10,000. Ang loanable, pwede ka mag-loan ng 20,000. Ang service fee, minimal lang. Hindi pa po final yung 100 pesos. 2,000 will be added to your capital share, more or less. At I think magiging 5% lang yan, 1,000. At monthly loan payments hanggang 6 months. So, as part of the cooperative's policy on capital build-up, meron tayong tinatawag na retention fund.
most of the loans borrowed from NC4 Cooperative will require a 5% retention fund. Ano pong ibig sabihin nun? Pag umutang ka ng 10,000, 500 pesos po ay mapupunta doon sa capital build-up mo. Kaya habang nangungutang ka, tumataas din ang iyong capital share. Nag-grow ang kooperatiba, nag-grow din ang mga miyembro in terms of capitalization. This means that the borrower will have to add the equivalent of 5% of the loan into his share capital contribution, payable in equal payments throughout the duration of the loan. Yan po ang procedure sa paglo-loan. Mag-secure ka lang ng application form sa office o kaya online sa ating page. Ikumpleto mo lang yon, tapos aaprubahan yon, and then i-release na yung loan. Ganun lang kabilis. At yan po muna tayo sa part 1 ng ating PMES presentation. At i-open nyo po ang part 2 presentation ng ating PMS para makompleto po ang requirements nyo sa membership. Maraming salamat po. God bless.